ganda nung ano mo doon nung yung testimony doon tol Sabi ko lang sa sarili ko, Solid yan I'm not alone. Hindi ko alam kung paano mag-lust ng babae. Hindi sa babae lang or hindi lang sa bading o sa tomboy. Sa sangkatauhan is yung entitlement. Feminism and strong independent women. BS. Bullshit yun para sa akin. Hindi ako niniwala doon Sa akin. Ego. Pride. Shit. Sa akin, Sinful. Blasphemy. Fucking devil! Devil! Pero yun nga, pabalik tayo sa ating sa ating main na naging topic, no? Yung lust. So ang ganda nung mo doon nung yung testimony doon tol sa journey mo doon sa lust. Sabi ko lang sa sarili ko, Solid yan I'm not alone. Pag kunyari, natitemp ako, ba't nga pa ako natitemp? I'm not alone. Ako, napaproud din ako sa sarili ko at kay God pag gano'n na meron ako mga pagkakataon na masasabi kong naiwasan ko talaga yung lust. Kahit nga sa pagsasarili lang, tol. Kahit sa pagkukultipax, parang lagi kong binibigyan ng excuse na kailangan kong gawin to para mas masarap tulog ko. Ay, gago, number 1 diba? yan. Oo. Kailangan kong gawin to para mawala sa isip ko yung lust or yung temptation at hindi ako mas makagawa ng mas masama pa. Parang yun yung mga hinahanap kong excuses eh. Pero once nga na ang ginagawa ko sa sarili ko parang minsan nagpe-play ako, nasa CR ako, natay ako nagpe-play ako ng worship song. Okay. Play akong worship song or meron kasi akong app. Context lang 1 oras kasi sa banyo to eh. Tangina, tagal tumayang puta. Wala. Matagal na talaga yun. Na talaga yun na kahit wala pa social media, matagal talaga ako eh. Tapos, yan, pe-play ako, inaisa ko worship song or meron kasi akong app na magbibigyan niya ako ng daily verses, parang gano'n. So, either yon o yung isa or bago ako mag-CR, magbabasa muna ako saglit ng isang verse, parang gano'n. Yun yung nagiging ko, tol. Savior ko. Kasi, isipin mo to. Agad-tapos mong makinig ng worship song. Magagawa mo pa ba mag-cultivax, tol? Hindi. Ang naiisip ko, mag-cultipax ka, tapos may tayo sa Onidoro, parang hindi ba nakaka-turn off yun? Hindi ka, ba't doon ka ba? Ewan ko ba, sabi mo sa banyo ka nag-play ng worship song eh. Oo nga, habang napupo ka nga eh. Ay, saan ka ba ng-cultipax? Kung saan abutin? Wala pa nagkaya ba doon sa bus? Sa jeep. Pasko naman eh. Pasensya na. Calling to eh. Tayo nang yun. Hindi, yun. Yung isa para sa akin nagko-control. And then pag na-defeat ko siya sa isang buong araw na hindi ako nag-cultipax, tol. Damn, ang sarap sa pakiramdam. Matutulog nga ako. Papray na lang ako. Parang, hindi ko naman sinasabing ako yun Siyempre si God yun, si Jesus yun eh. Pero parang ang sarap lang. Yes, parang peace bump sa kanya na nagawa natin, nalagpasan natin ngayong araw. Bukas ulit. Kasi alam ko, battle yun eh. Everyday yun. Everyday kada magigising ka. Battle yun, hindi lang sa last. Lahat ng klase ng temptation eh. Di ba? So, yun yung akin. Parang pag nag-play na ako ng music, ng worship, or nagbasa na ako, wala na. Parang hindi ko na to pwedeng gawin kasi ito na akong kinausap ka na eh. Ang namang death could not hold you. Maririnig mong ganun. Biglang Tangin naman parang bibe. sabihin sa'yo Jesus Christ. Apa ka naman na itong tao na to. Sige, bawi ka na lang bukas. Pagkatapos makinig ng biglang song para sa akin. Sa'yo naisip mo? Bitch, please. Huwag akong molokohin, boy. Ang kupal mo naman, boy. Nakinig ka ng worship, biglang nalibugan ka ba doon? Anyway, yun ang nagwo-work para sa akin. Parang bukod sa control. Kasi ako, masasabi ko, in the last 5 years, mas malakas na yung control ko ngayon. Dahil nga, kay Christ. Pero kung wala siguro, ewan ko.
I mean, baka kasi ma-pressure sila. Huwag kayo ma-pressure Kung ma-fail man kayo today, okay pa rin eh. I mean, tao lang naman din, di ba? Ano lang namin to? Experience niya. Pero alam mo magandang analogy, tol. Diyan sa mga bagay na yan. Sa lahat ng bagay. Para daw cup of coffee. Tapos parang ipo-pour mo yung water. Continuous water. Yung continuous water daw is parang, yan, yung mga word ni God, yung mga bagay na makapagpabuti sa'yo. I mean, instantly, hindi mo ma-apply ka agad eh. Kasi yung coffee is black, diba? Pero through time na may nag-flow na water, magiging clear siya, magiging tubig din siya. Gets mo yung analogy? Di ba? Parang ang ganda no? Pwede rin sa putek, parang ganun. Oo, di ba? Parang, ang point lang is, huwag mong tigilan. Huwag mong tigilan yung intention. I-pour mo lang ng i-pour. Oo, i-pour mo lang. Maging, na siya, clear. Kasi iba kasi parang, ay, tayo, nagkamali na naman ako today. Nagkagawa siya ng mali. Ayaw na bukas. Tanggap niya na mali siya. Inangkin niya, bro. Ay na naman tayo. Inangkin na naman lang, ang mga bulong. Ang isang natutunan ko nga rin dyan, yung last na yan, or kahit ano pa yung klase ng scene na yan, lahat siya, hindi dahil sa'yo eh. Diba? Kumbaga, maaaring ma-mistaken natin siya as sa atin kasi syempre pumapasok sa isip mo o nararamdaman mo. Pero most of the time, pinapasok lang yan sa'yo eh. Parang, pansinin mo, diba? Hindi mo naman kontrolado ang thoughts mo eh. Oo. May mga thoughts ka na kontrolado, katulad itong sinasabi ko ngayon, diba? Kontrolado ko siya, naiisip ko siya. Pero tingnan mo, try mong tumahimik or mag-meditate. Kahit ano lang, 1 minuto. Tapos, huwag kang mag-isip ng kahit ano. As in, wala. Baka 10 seconds pa lang, ang dami mo nang naiisip. 15 seconds, di ba? Kasi nga, hindi mo siya makokontrol eh. So, kailangan siguro lang natin i-accept doon. Kumbaga, hindi natin or hindi namin basta-basta ipupush agad si Christ or ang scripture sa inyo. Kasi, for a lot of people, overwhelming siya eh. It is may certain point lang ang tao na makaka-receive nun. Kasi certain point ng buhay nila na parang surrender na. Kasi pero may hindi pa eh. Tsaka isa pa, kami din is newbie. Sobrang, baka nga wala pa kami sa newbie. Dito pa lang kami sa pinaka ng newbie. True. Na nagsistart mag-study o live by the words of God. Live by the word and explore about Christ and the word. Kaya hindi namin din siya pwedeng basta-basta sabihin na dahil dito yan, dahil dito, basahin nyo to, ganyan-ganyan. Hindi. No. Siguro, unti-unti, na parang katulad nga na binabanggit ko kanina, yung thoughts natin, kailangan natin tanggapin na hindi lahat yun sa atin. Merong nagpapasok sa isip natin. Isipin nyo, di ba? Make sense naman eh. May mga maiisip kang bagay na masama. Tapos sasabihin mo, ba't ko naisip yun? Ang sama ko naman. Oo. Sobrang salbahe ko, ba't ko naisip yun? Hindi kasi ikaw yun. Finifeed yun sa'yo para isipin mo na masama ka. Diba? True. Pero kung ang gagawin nating mindset is itong thoughts na to, hindi akin. Itong emotion and feeling na to na nanggagaling sa puso ko, deceitful to eh. So, dinideceive tayo nito most of the time. So, saan tayo pupunta ngayon? Saan tayo kukuha ng moral values, ng morality? Diba? Doon papasok ngayon ang scripture. Doon papasok ngayon si Christ na doon mo ibabase ang truth and lies, ang good and evil. Diba? Kasi kaysa isipin mo, hindi ka pwedeng mag-base sa sarili mong feelings thoughts eh. Kasi sabi mo nga, ang sama ko. This can deceive you. Hindi ka pwedeng magbase rin at mag-depend sa sarili mong puso. Kasi lagi kanyang dinideceive. Emotions can deceive you talaga. Nililigaw ka niya. So, kanino ka paaasa? Kanino ka hihingi ng truth, ng righteousness, diba? Pero, ito ay isang journey na step by step or one step at a time eh. Kasi even for us, pwede siyang maging sobrang overwhelming na ayoko na, ang dami. Ang hirap nito.
Pero kung katulad nga nung sinasabi mo, nung iyong analogy or nung iyong imagery, na like a cup full of coffee or dirt, Dirt. na nilalagyan, patuloy mo nilalagyan ng tubig. So, umpisa, cloudy, magiging black, and then eventually magiging cloudy na lang siya, and then eventually magiging clear na siya pag na-overpower na siya ng water, di ba? So, kailangan na natin maging consistent sa pag-pour para yung dirt na yon, yung coffee na yon, or yung maging malinaw, yun, sa madaling salita, ang lahat ng bagay. It's hard. Mahirap talaga kasi ano siya eh, lalo sa kalalakihan. Hindi ko alam, ang babae ba, parang hindi ko alam kung paano mag-lust ng babae. Hindi lang sila vocal siguro. Kasi syempre, hindi mo tayo babae, pero Nga. ang lalaki kasi, aminado ko bilang lalaki, ang lust is napakadali. Feeling ko sa lalaki ay ng pinakamadalas na temptation eh. Lost talaga. Madalas tayong i-tempt sa mga lustful things eh. Tsaka, tol, ewan ko ako nakarinig ka ng mga storya, pinatotoo I mean, ito naririnig ko, may mga, hindi lang sa isa, sa mga ilan din na may mga tatay na nalulong sa babae, hanggang nasira, naubos sa mga Pera, kayamanan, hanggang di napabayaan ng anak. Tol, ganun ka din ang lust, Oh, tol. marami yan oh. I mean, lust is parang pag nasatisfy mo siya, parang Sakit din eh, no? Para siyang power feeling nila, nabibigyan sila ng false power, no? Tangina. yung yung mga, lalo yung mga nagbabayad sa shit sa mga Oh. beer house, mga ganyan, Oo, number one yung mga Diba? yun. Oo, kasi kaya nila, may power sila. Tapos, mas powerful. Pare, I don't know. Kaya mo, binayar kay babae. Ibang power Got yun eh. power over you. Like, ito. Last eh. No? Mm. Last is, Gawin mo kung anong gusto ko bayad kita. Ito pera I mean, para sa akin to ang lust is sa heart, tapos hindi lang siya libog, tol. Parang ang lust is fulfilling something na falsely sa sarili mo, no? Para siyang cancer na kumakalat na palakas ng palakas. No? Stage 1, Oo. 2, 3. I mean, correct me if I'm wrong din, tol. Lusting by revenge, parang, it gives you satisfaction eh. Babalik yan doon sa sinabi mo kanina na kung ang lust mo is nagmula sa childhood trauma, And then revenge is... Doon yun magbubunga pag laki mo kasi okay. parang it's either ito yung mga ginawa sa akin nung bata ako or ito yung mga hindi ko nagawa or hindi ako binigyan ng chance or opportunity. So, gagawin ko siya sa iba. Okay, so hindi lang pala siya act, no? Dito sa puso to yun talaga. Talagang- So satisfy your heart siya, and emotions. Deeply embedded siya. May chance na ganun eh. Shit. Kaya minsan iba or marami or siguro maraming lalaki na hirap matalo. Avoid. Oo, hirap Oo, matalo yung lust and makontrol yung kanilang fleshly desires, 'di ba? Kasi kung ganun kalalim ang pinanggalingan, mahirap nga naman 'yon, tol. Ang sugal, babae, alak, is it lust ba? Parang lust din siya eh. Sa pagkakaalam ko kasi, ang lust, Satisfies tol, you, eh. ano yan? Deep sexual desires talaga. Sexual desires Sexual talaga siya. Oo. I mean, pag si-sexualize mo isang bagay, lust na siya kahit hindi siya Pag may nakita kang babae. sexy sa kalsada and nag-imagine ka na ng mga shit, so lust na yon. I mean, ibang bagay. Si-sexualize kang isang concept, si-sexualize mo yung ganito. Example, bigyan ka ng example. Kunyari, si-sexualize mo, gagong hirap magbigay ng example nun Paano bagay? Paano bagay? Paano isang bagay? Ano ibig kong sabihin doon? Kumbaga, ewan ko kung mapasok siya sa greed or sa glutton, tol. Kunyari, ewan ko pagkaiba na isip ko eh. Kasi Parang si bakit sexualize mo, halimbawa, ang sarap kumain ng halimbawa, ganun. sugal. Anong ibig Yan, mo sabihin yan, doon? Anong sugal. ibig mo sabihin na parang sinesexualize yung sugal? Paano yun? Ang sarap ng feeling, it gives me power, adrenaline, yung intentions mo manalo, yung pagiging competitive mo, ewan ko, parang ganun. Si-sexualize mo, paisip mo, ang sarap magsugal, sarap siguro manalo. Ang sarap Siguro papasok sa greed yun, tsaka Kaya pride. greed na yun, no? Oo. Pride. Ewan ko, parang connected lahat eh, no? Oo, lahat yan eh. Para isang ginawa mo, parang mapalo doon, mapalo dito, no? Totoo. Okay.
Pero ang last, alam ko, focus yan specifically sa sexual, deep sexual Pero, desires. di ba parang sabi daw nila pag inisip mo ng masama ang, kanya yung babae, sa heart mo na yun eh, no? Heart mo pumapasok yun eh. Yung lust, parang nakokorrupt. nagiging last na siya pag gano'n na, pag malalim. Oo. Kasi parang, yung sinabi ko kasi kanina, ano bang pagkakaiba ng temptation sa lust? Kasi, dati, pagkakaalam ko, pares lang. Kasi parang, yun din yun eh. Or hindi pala. Ang temptation is yung invitation Oo. to sin. So, hindi lang lust yan eh, di ba? Kumbaga, Temptation sa lahat ng Oo, sa sense lahat, din, sa na lahat, nababagay. Okay. so yung gets. temptation Oo. is yung ini-invite ka niya na magkasala. Uy, parang gusto kong kainin to parang glutton. Or parang procrastination. Di ba? Parang, bukas na lang, ayaw kong gawin ngayon to. Hindi ka naging productive, di ba? Yun yung temptation na huwag ka nang kumilos ngayon. Ang galing, no? Bukas na lang, sloth, di ba? Oo. Yun eh. Yun yung deadly sin na yun, di ba? So, hindi ko na gagawin to. Bukas, may bukas pa naman eh. So, higa ka na lang dyan. Game, cellphone ka na lang muna. Kunyari, ang sitwasyon mo is heartbroken ka or sad ka. Sad boy. Ang dali mo pasukan din ng no? Huwag mo na gawin yan. Oh. Malungkot ka, magpahinga ka. Puro na yung papagandahin mo or alagaan mo sarili mo. Isipin mo muna yung mga problema. Wala. Tangina mo. Material shit, di ba? Yun. Temptation, Lang. invite ka lang. Bakit pag evil to, laging may evil love? Kasi parang siguro yun yung nagre-represent na nanalo si si Satan sa moment na yun. Oo, diba? ano? Sa pagkakataon na to, nanalo ako. Nya! Ang bakit lagi ng stereotype, no? Pag evil, kunyari mag-evil script siya na sabihin lagi sa huli, ho, 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 ho. Ba't parang Santa Claus yung sa'yo, tol? Ay, gago ka. Pinig ko devil yung Ho, Santa ho, Claus eh. ho, ho. Anyway. Pero, Sorry, go on. tingin mo kung ang nananalo naman is yung Enemy? morality or Ay, si okay. Christ naman ang nananalo sa decision, sa every decision mo. Umiiyak din kaya yung devil, tol? Hu. Utang ginagawa pa rin. Kasi ba pride? Ang kalaban is prideful eh. Ganun diba? na siya. Hu. Tangina. Bukas ka sa akin. Bukas ka sa akin. Tangina mo, cup of coffee ka. Hindi Coffee ka pa rin. Hindi ka nag-coffee ngayon ha. Bukas mas matindi. Bigyan kita mas matindi. Tangina, bubuhos ko lahat ng mga fear strap sa FYP mo. Pagbukas mo ng IG mo, puro mga dede. Panay tebup at dede makikita mo. Tangina yan. Yun. Kaya doon tayo natatalo. Lalo na pag pag hindi natin na-identify yung temptation. Babalik din tayo dun sa usapan kanina na kumbaga, pag naging natural or normal lang siya sa'yo or pinalabas siya as normal. So parang paano mo ma-distinguish kung temptation na ba to? Going into sin? Kung normal lang pala. Parang as a kid or a teenager growing up, parang ang hirap nun, tol. Di ba parang, normal lang daw to eh. So paano ko sasabi nagkakasala na pala ako? Hindi ko alam. Di ba? Ano ba ang ignorance ba is an excuse? Tingin ko hindi eh. Kasalanan ba ng magulang yon? Hindi ko masabi tol kasi may mga taong wala rin foundation yung moral compass nila eh. Parang sa huli lang din nila nalalaman na ay mali pala. Oo. Siguro ayun ang ang mission din ng podcast na to, no? Yun nga ang mahalaga dun eh na pinapakita natin din na it's never too late. It's never too late. Laging may chance. Hanggat nagigising ka, hanggat kinabukasan, pag nadidilat ka, bibigyan ka ng buhay, laging may chance. Laging kahit ano pa yung ginawa natin. Yun yung pagkakaintindi ko na hanggat nagigising ka, araw-araw, laging may chance. Laging may pagkakataon. Hindi kaso ang edad. Ang edad, ano lang yan eh. Figure lang yan eh. Kumbaga, statistic lang yan. Walang sense yan eh. Tutuusin eh. Pero sasabihin nila, bakit yung mga, yun nga, sabi nyo, mga ignorant or yung walang knowledge, pag nagsin sila, kasalanan nila yun? Hindi eh.
Tsaka, evil, ang kabaligtaran lang, ang definition ng evil is the absence of God eh. Ito yun eh. Kung tumanda ka na nasa edad natin, Oo. 30 mahigit ka na at ignorante ka pa rin, Ay, kung may kasalanan nun. 'di ba, tol? Mm. Sabihin natin yung mga bata hanggang naging teenager, maaaring ano pa yun eh, victim ng kanilang society o ayoko man sabihin victim ng parents nila, pero maaaring ganun sila napalaki, ganun ang naano sa kanila. Pero di ko sure kung anong pataw ni Christ doon, ni God doon o ano, pero kung umabot tayo sa gantong edad at hindi man lang natin question yung mga galaw natin, kilos natin, or kung ano ba yung truth, ano ba talaga yung totoong nagmamatter sa mundo na to, kasalanan mo na yun, boy. Deserve mong masunog sa impyerno kung talagang merong ganun, di ba? I mean, connected doon sa sinabi mo, 30 years old ka na. Kaya nga tayo nandito ngayon, nabubuhay, kasi may free will. Pare, di ba, ikaw na gumawa pag ganong age ka, no? Kung saan ka pa talaga. Di ba, free will, di ba? Ang gusto nga, kasi kung wala tayong free will, tapos lahat tayo, alam natin, kay God lang lagi, paano mawaway yung love? Walang sense. Paano mawaway yung loyalty mo? Diba? Yun nga yun eh. Kumbaga, mas maganda na kine-question natin yung mga bagay-bagay. Mas maganda nga, nagda-doubt ka eh. May doubt ka, ibig sabihin, may opportunity ka para maniwala. Free will, kung gusto mo maniwala, sa'yo. Kung ayaw mo, they don't. Diba? Ang nakakatawa lang kasi sa mga hindi naniniwala or sa mga atheist, non-believer, ayaw nila nung may God na sinasamba. Sinasabi nga nila, kung ganun lang din, wala ring free will kasi kailangan mong gawin to, kailangan mong sumunod sa ganyan. So, hindi sila naniniwala doon. Pero, kaya sila nakikipagdebate at kaya sila kumukontra kasi ayaw rin nila mapunta sa hell. Siguro, no? Di ba? Parang, kung ako na, feeling ko yung mga sinasabing atheist sila. Kaya sila kumukontra dahil takot silang pupunta sa hell. Ayaw nilang mapunta di ba? So parang lagi silang naghahanap ng proof. Bigyan mo ako ng proof, bigyan mo ako ng patunay na totoo yan. Pag nabigyan mo ako, maniniwala na ako. Kasi ayaw nila mapunta sa hell, tol eh. Ayaw nila kay God, pero ayaw rin nila mapunta sa hell. Kailangan mo mamili isa lang eh. Ay, doon mo, basok ang free will. Left and right lang. Free will pa rin. Diba? Mamimili ka lang sa kaliwat sa kanan kung anong gusto mong mangyari o anong gusto mong gawin. Kailangan, kaya hindi siya pwede both ways. Kailangan kung dito ka, hindi ka maniniwala, all in, dito ka. Kung dito ka, kay God ka, all in ka din dapat dito. Saan ka? Diba? Saan ka? Hindi ka pwedeng dito ka, or dito ka kay God, pero yung mga actions in ginagawa mo naman, kilos mo, is sinful. So, hindi nga pwedeng both ways. Kailangan, pili ka lang isa. Kailangan, tas all in ka dun. Yun yung pagkakaintindi ko po mga kaibigan ha. Huwag nyo akong i-call out kasi sabi ko nga, newbie pa ako sa... call out ko siya. Ako na lang mag-call out. Sa pag-aaral ng scriptures. Pero, yan nyo, eventually, magkakaroon tayo ng wisdom, mababless tayo ng wisdom dyan and makapag-share kami ng mas significant at mas deeper na conversation about this topic. Napaka-broad nito no? Kaya na-excite din ako sa mga future episodes. Future episodes. Sobrang sobrang lawak. At saka ako personally, ako si Yogi, sobrang interesting niya. Kung sasabihin lang natin na halimbawa na non-believer ako or atheist ako halimbawa, and aaralin ko yung Bible, babasahin ko siya. Sobrang interesting niya. Parang, talaga ba? Paano nangyari to? Ang galing ng mga istorya. Tsaka sa mga nakikita ko, wala ako nakikitang
ini-influence niya na masama or sinasabi niyang masama. Lalo na sa New Testament, Oo. palaging lahat ng sinasabi ni Christ is parang sobrang kabutihan lang. Wala siyang tinurong. Sa old kasi, medyo may brutality may may mga masaklap na bagay. Although siguro kailangan mo lang mag-gets din yung context para mas maintindihan siya. I mean, napapansin ko lang kasi sa mga tao, tayo, parang lagi tayong thirsty kung saan man. Thirsty doon sa 7 deadly sins, tapos thirsty kung sa mga bagay na masama sa atin, no? Mga worldly desires, no? Yung mga worldly desires. Napaka-thirsty ng tao doon. Lalo na lalaki. Yan ha. Hindi pro women yan ha. Sa mga lalaki. Gusto lang rin mga namin thirsty. linawin na hindi kami, wala kaming hate sa women sa totoo lang. Wala. Wala kaming hate sa babae. Sobrang love na yung mga babae. Mahilig kami sa babae. Sobrang, kami, appreciative kami sa mga May pumapasok babae. pa rin sa isip ko pag may maganda eh. Hmm. Pero ayoko nang sabihin. Kasi napaka-powerful ng words ha. Si Ann Curtis ba yan? Napaka-powerful ng words to. Pag sinabi mo, Sobra, kumbaga, shit. Oo. wala kaming hate. Siguro, isang bagay lang na masasabi ko sa inyo na hate namin is hindi sa babae lang or hindi lang sa bading o sa tomboy. Sa sangkatauhan is yung entitlement sa shit. Feeling ko lahat naman tayo, ayaw natin nun di ba? Mapa babae, mapa lalaki ka, mapa bading tomboy ka. Yung ugali ng pagiging sobrang entitled, yun siguro yung isa sa pinaka ayaw namin or hindi namin kayang itolerate. Parang ganon. I mean, feeling ko, pumapasok lang din dito lagi. Lagi sa usapan natin, ego tol eh. May ego sila. May ego din to. I mean, pag nawala ang ego, peaceful lahat eh. Kasi magbibigayan kayo eh. Understanding, respect. Parang iniisip nila, I'm more than human, no? I'm a powerful being. Shit! Parang kasing, ewan ko, siguro sa edad namin dalawa, parang sobrang nakaka-fed up na din yung mga tao sa paligid, na lalo na yung mga tao na makikita mong walang pakialam sa kahit kanino, kundi sa sarili lang din nila. Samantalang, hindi na kami nagmamagaling o nagbabait-baitan, pero lumaki kami dalawa na, tinuruan kami na kailangan may pakialam ka sa kapwa mo kahit di mo yung kilala eh. Diba? Kung magkakaroon ka ng opportunity na tumulong kahit sa maliit na bagay, gawin mo and huwag kang mag-expect ng anything in return. Kasi, ewan ko, yun yung way na pinalaki kami na parang ang pagtulong, yun yung essence ng humanity eh. Kaya tayo nandito to help each other out eh. So, masyado lang nakaka-fed up at nakaka-fucked up yung mga na ngayon, yung mga tao ngayon na parang minsan ayoko nang lumabas kasi ayoko ma-trigger, ayoko mapaaway, makipagsagutan, ayokong magkaroon ng parang aberya o siyempre lahat ngayon binibidyoan na, tapos lahat ngayon i-upload, and then siyempre laging isang story lang pinapanigan, kung ano yung mas ka-clickbait, ayun yung ilalagay, and then lalagyan na ng storya. Kakapagod, diba? Parang bahay na lang ako, sa bahay na lang kami. Yun lang. Kaya siguro isa rin yun sa nag-push sa amin dito sa movement na to na ginagawa namin. Kaya hopefully sa mga taong nakakaramdam din ng ganon, parehas namin. Kailangan namin kayo. Kailangan namin kayong mag-step forward. Hindi kami humihingi ng ng likes and views and comments. Ang hinihingi namin is yung totoong totoong side. No, wala nga kami pakialam kung kumita to o hindi kasi ito yung iniisip namin, isa sa mga or pinaka-calling namin to na it's time to take a stand sa mga bagay na pinaniniwalaan namin, and sobrang eksakto din naman na
napalapit kami ngayon kay Christ at na-open ang aming puso at aming spirit doon sa scripture. So, we're working our way towards that more. And I don't know, tol. Parang siguro we're just speaking our truth or guided by the scriptures and passages, you know. Truth lang. I mean, we're just speaking the truth. No hate. Hindi kami nagpapano ng hate. Wala lang. Kasi pansin ko lang din ulit. Oo, sabi ko na to. Parang mostly kasi ng mga napapanood ko rin na men empowerment. Which is nakatulong sa akin noon. Wala lang. Mostly about sa sarili mo eh. Pagalingin mo sarili mo. I mean, pagtibayan mo sarili mo, payamanin mo sarili mo. pera, sasakyan. Pero narinig mo lagi sarili mo. Also, kapag nakamit mo na lahat yun, sasabihin mo, nakuha ko lahat to dahil sa sarili ko. Sarili ko lang lagi. Ego pa rin. I mean, ayun naman lagi punot dulo ng kasamaan eh. Ego ng tao. The more that you feed your ego, the more na napapalayo ka. Ano yan? Konting Straight matapakan ng ego mo or madungisan. Oh. Galit ka o ano. Oh. Kaya kailangan namin yon. Kaya hinihiling namin yung ano nyo, yung hinihingi namin yung side story. Kasi, kumbaga, itong ginagawa namin, yung YouTube lang yung ginagawa naming platform. Okay. O parang ito na yung aming Tool. starting point or tool to eventually, parang tuluyan ng makreate yung movement na to na actually hindi pa namin alam kung ano, pero yun nga, kailangan namin kayo, kailangan namin nung storya nyo, yung inyong insights, point of views. Kaya lagi kami humihingi ng sa inyo ng something, no? Na pwede rin makadagdag sa aming understanding. Cut your ego. Ayun lang masasabi ko. Tag dito, pagdating sa mga ganon, alam naman natin lahat yung na yan eh. 7 deadly sins na yan eh. Kaya May moral compass naman tayo lahat. hindi lang natin masyadong binibigyan siya ng bigat eh. Hindi na siya binibigyan ng importansya. Parang nagiging importante kasi ngayon is yung status palagi eh. Yung status, diba? Gaya nga lagi namin sinasabi, yung pera. Kung anong meron ka, kung anong wala ka, yun ay nagiging ngayon eh. Mahalaga eh. Kasi kailangan pag andun ka, mas respetado ka, di ba? Mas nire-respeto ka ng tao kapag maganda yung malaking bahay mo. Marami ka sasakyan, mas maniniwala sila sa'yo kasi mas maniniwala ako dito kasi dami na napatunayan ito kasi dahil sa sasakyan eh. Dahil ang laking bahay, dahil yung pera. So parang isa yun sa mga question namin. Parang yung ba yung Paano pag lahat ng lalaki nakinig dun nga dun sa mga men empowerment, tas puta, sobrang laki na ng mga ego nito, no? Kumbaga sabi nila, kunyari, sa dating lang, example. So, ako na-build ko yung sarili ko, mayaman na ako, 9/10, 10/10. So, dapat ang partner ko is 10/10, no? May point, oo, kasi pinaghirapan mo, dapat ganoon din quality yung girl. Pero parang, napaka-egoistic mo pa rin, pre. Wala nang tatalo sa'yo, men, ganon. So parang wala naman ako narinig na lalaki na naggaganon. Wala naman. Yung nagre-rate sa sarili nila. Nag-rate sa sarili. May panood ako eh. I'm a 10, so I need a girl with ganito rin. Bading yun. God. I mean, hindi bading na, bading pero, ewan ko, ikaw ba, re-rate mo ba sarili mo? Or i-rate mo ba yung sarili mo ng ganun? Na halimbawa, kahit sabihin natin sobrang billionaire mo na 10 ka. Hindi ko alam tol eh. Ibang tao, ako gusto ko ibang tao, kung may magre-rate man, kung kailangan man yun, sa ibang tao dapat yun. Bagay. Pero hindi ang validation pag ginawa mo yun. Hindi, kumbaga wala akong pakialam. Okay. Gusto magbibigay ng rate sa akin. Gusto wala rate. Bahala kayo kung yung rate mo sa akin. Kung Okay, 5, 6, 7, 4, wala akong pakialam. Pero kung ako, bakit? I'm a 4. Sabi mo, di ba mga para loser? I'm a 4. I'm a 4. Tapos bigla akong kumunto. Gago ka! Acoustic! Joke lang. Wala eh. Rate, kalokohan yan, men. Sabi nga nila, kahit gaano man ka cringy at gaano man ka gasgas na yung statement na yun, it's what's inside. Yun ang nagmamatter. Yung mga bituka nyo,
Kaya nga binibenta sa China yan. Kinginan nyo, mahal yan. Joke lang. Try natin maging considerate, no? Everyday. Nakakapagod yung mga tao, sa totoo lang. Lalo na yung mga entitled na yan. Yun lang naman ang inaano namin dito eh. Kaya lang nafo-focus kadalasan sa babae kasi kadalasan ng mga entitled babae. Kasi nga, balik na naman, pop culture, kung ano ng mga pinapalabas sa movies na dapat ganito gawin sa girl. Dahil dun sa kanilang mga propaganda sa feminism and strong independent women. BS. Bullshit yun eh. Para sa akin, hindi ako niniwala dun eh. Para sa akin, ang sinisira lang nung feminism na yan, nung modern feminism na yan, ang totoong worth ng isang babae, no? Na maging isang tunay na nanay at tunay na asawa. At tingin ko ay yung best purpose or best description ng isang babae or best destination ng isang babae maging isang mabuting or magaling na nanay at mabuting asawa. Sinisira yun ng feminism. Bakit? Dahil pinupush nila ang mga kapwa nila babae para makipag-compete sa mga lalaki. So, niyuyurakan nila ang lalaki. At the same time, sinisira din nila yung mga kapwa nila babae na woman talaga. Alam mo yon na nagsistrive or kumbaga tinatry nila ang best nila para maging mother, para maging wives. Alam mo yon? Tingin ko ang true feminism is dapat nakafocus kung paano maging tunay na babae, paano ma-strive yung family. Na nanay, no? Paano maging magaling na nanay at magaling na asawa. Diba? Gaya nga lagi namin sinasabi, sobrang laki ng role ng wife or ng mother sa family. Kasi yun ang amin ding ideology na mas maganda talagang buo ang pamilya, no? Na laging may father at merong mother na alam nila yung roles nila. No? Aware sila doon sa kanilang roles bilang husband and wife, bilang mother and father. So yun lang naman yung pinupush, pinopromote namin. Maliban doon sa mga bullshit na nakapalibot doon. Yun na yung aming X sa amin. I mean, ang add ko lang, yung sa movement nila, against kami sa violence Against kami sa violence against women. Yun talaga. Pag pinaglaban nyo, support ako dun. No? Pero feeling ko, tol, may isang babae na hindi masaya. Sabi ko, ba't ako lang hindi masaya? Yung mga ibang babae masaya, may mga family. Dapat sama-sama tayo, mga girls. Let's fight. Hindi dapat ganyan. Hindi dapat maging object ang isang babae at maging housewife lang. Baka feeling ko ganun eh. Let's make a movement. Kasi hindi nila kayang maging housewife eh. Kaya nga. Yung iba. Alam mo, minsan nakaka-frustrate doon. Parang, bakit mo pinipilit na maging lalaki? Or tumayo sa shoes ng isang lalaki? Ay, hindi number one talaga may galawan nila. Gusto nila i-replace yun. No? Diba? Which hindi naman yun mangyayari. Hindi kahit talaga. Anong mangyari, kaya ka nga babae, kaya nga kami lalaki. Oo. So, hindi mangyayari. Pero it doesn't say or it doesn't mean din na much better ang lalaki sa lahat ng bagay. Diba? Hindi nila maintindihan na yung role ng isang nanay sa loob ng bahay at role ng isang asawa sa isang nuclear family is sobrang laki at sobrang importante. Unang-una sa pagiging mag-asawa nyo. Diba? Na ikaw ang suporta, ikaw ang peace ng family. Ikaw haligi. Every time na magulo ang mga bagay sa labas, ikaw yung peace na nagkakalma sa asawa mo. Ikaw yung comfort. Ikaw yung love. Diba? Ikaw yung support. Ikaw yung nag-a-uplift sa kanya. Diba? Para maging better. Para mas gumaling pa, mas galingan pa niya na
alam ko sobrang hirap niyan, pero naniniwala ako sa'yo, kayang-kaya mo yan. O ito, pagluluto, ito ang paborito mong ulam. Kumain ka dyan para may lakas ka bukas. Diba? Sobrang laking bagay nun. Pangalawa, sa mga anak. Diba? Bilang nanay, pag walang nanay, may epekto rin sa mga bata. Malaking epekto sa mga bata na wala silang mother figure. Diba? Kaya nga nung recently na-realize natin na meron palang mga tao na sobrang na baluktot na ang kanilang realidad na dahil wala silang love or care na nakuha sa kanilang nanay, ang reality nila iba na parang wala silang idea sa kung anong gusto nila mapangasawa. Nakabase sila dun sa sarili nilang thoughts. Ewan ko, kasi ako normally parang yun ang katulad na pag-usapan namin noong nakaraan, di ba? Pag-usapan natin na ideally ang gusto natin mapangasawa is similar dun sa nanay natin kung paano tayo inalagaan at paano tayo minahal. Pero lately lang na experience namin at natutunan namin na may mga tao talaga na hindi nakaramdam ng motherly love. Bet ang reality niya. Sobrang weird ng perspective wala siya. noon. Sobrang iba yung naging point of view niya. Parang basta magulo. Pero add ko lang din, tol. Sa sinasabi mo na yun nga, they're trying to replace the role of a man, 'di ba? Tayo, wala na tayong magagawa. Bibigay nila. Tiyan mo, binigay na natin. 'Di ba? Kaya may unbalance na nangyayari sa society ngayon. Pero add ko lang bakit hindi kaya ng mga women ang role ng guy? Ito lang. 'Di ba? Sabi rin sa Bible, fasting daw. Ang sabi rin doon, or di ko lang mabaka pa ng reference for now, pero pag nag-fasting ka, marireveal yung tutunay mo ugali. Kasi, maano yung urge mo to eat, tsaka ako lalabas lahat, diba? Tingnan mo, pag nag-fasting ang lalaki, nakakaya niya diba? Ang babae, tol, ang mahirap, pag nagutom sila, lumalabas ang ugali. Pagiging impatient. Di ba tinatawanan natin ngayon, masungod yung girlfriend ko kasi hindi pa nakakain. Mostly ganun, di ba? Hunger, di ba? Parang pag masungit ang babae pag hindi nakakain, pero may nakita alam bang lalaki na masungit dahil hindi pa kumakain? Hindi. Parang composed Ako, Vincent. Gago ka. Bakla ba? dati nung medyo baluktot pa ang pag-iisip ko. Hindi. I mean, hindi naman gano'n katulad sa babae na masungit na di ba? Ayun lang. Parang patience, tol. Minsan talaga lalabas sa'yo kapag ganun. Nasa hunger mode ka, nasa fight or flight or survival ka. Minsan lumalabas yung ugali natin Oo naman. Gets yun. Pero yun, feeling ko isa yun. Walang patience na as patience ng guy. No? Di ko liha lahat din ng guy. Di ko rin liha lahat ng girl. Pero mostly ganun. Hindi lagi namin dinidisclaim. Oo. Pero in wala general analogy to lang. lahat. Oo. Alam nating may mga exception palagi, no? May mga sobrang kupal. Nagtotoyo na naman, gutom na naman tong babae ko. Ganon, di ba? Kasi natawanan pa natin kasi akala natin cute. Pero ang totoo, tunay niya ugali yun. Lumalabas, no? Lumalabas, impatient no? Susungitan ka pag nakaramdam siya ng uncomfortable na feeling. I mean, di ba? Pero kasi sa'yo naman kasi, Dol, ikaw, gusto mo kasi pinapahirapan sarili mo kaya laging mabibigat yung mga binubuhat mo I mean, gusto mo lagi pinupush yung sarili mo. Di ba sa guy, gano'n? Lagi pinupush yung sarili. May something ako sa sarili ko na feeling ko, meron akong ganong thinking o ganong ugali na pag hindi ko napupush yung sarili ko sa limit, ibig sabihin hindi ko siya nagawa ng tama. Hindi ko siya ramdam na nagawa ko siya ng tama. Parang feeling ko may mali, may kulang. So parang sa kahit saan na ginagawa ko, laging gano'n, parang kailangan, kumbaga sa wasted ako to. Parang, mo yun, gulpe. Kaya ang guy talaga, sanay i-push yung sarili niya in terms of physical, no? Yun, katulad nga dun sa workout, pag gano'n. Food. Feeling ko hindi ko siya nagawa ng tama. Yun, sa diet. Pag di ako nakaramdam ng pain, feeling ko hindi siya tama. Parang ganun.
Well, Meron siyang ang maganda naman sa'yo, consistent ka. Kasi nga daw, consistency beats intensity. Intense ka naman ngayon, bilang next week hindi na. Ako kasi, tol, sabi ko nga sa'yo dati, di ba, nung Oo. nagsisimula ako, sabi ko, lagi akong nagsisimula. Pero tinatapos ko rin. Kumbaga hindi ko siya tinutuloy. Pag may nakuha na akong short-term goal, wala na. Tigil na. Pero sabi ko nga this time, na-identify ko na yun ang weakness ko or yun doon ako mahina or doon ako kulang sa discipline at saka sa consistency. So this time, yun yung i-improve ko. Yun yung kailangan kong talunin sa pagkakataon na to. Kasi doon sa mga bagay na nagawa ko dati na umpisa lang. Wala ako na ano doon eh. Oo. Wala ako napala. Diba? And this time yun. Yun ang gusto kong mangyari na maging consistent. Parang hindi ko na tinitingnan yung outcome or kung ano yung magiging katapusan. Basta gagawin ko na siya. I mean, wala pa ako dun sa weakness ko. Naalam ko pa rin yun. Pero feeling ko darating din ako dyan. Sa akin. Ego. Pride. Shit. Sa akin, Sinful. Blasphemy. Fucking devil! Devil! Stone this man to death. Goat! Wala. Anyway, ayun lang. I mean, happy naman ako sa lahat ng pag-usapan natin. Natakal naman namin yung mga, siguro, feeling ko thoughts natin to within the week, no? Sabi ko, shit, dahil ko anong pinagdaanan this week. Oh my God. So, lustful ka within the past week? Kasi lust yung inopen mo na shit eh. Hindi. Kasi na-overcome ko. I mean, Okay. Eh, alam mo na. lustful ka nga. Oo naman, tol. Lastful ako. Okay. Aminado Itong ako. last week, itong week na to, Ay, hindi. naging extra, ano ba siya? Naging, kumbaga, nag-highlight ba siya or umangat ba siya sa weekly, ano mo na? Parang ang lustful ko ngayong week ah. I mean, parang ayun kasi parang matagal mo lang laging problema ng mga lalaki. Dala-dala rin yun. Dala-dala ko siya, pare. Kasi ko, bakit nga ba ako lustful? Ano ba meron? Kasi, may hinder rin judgment mo kapag nakakita ka ng girl eh. And alam mo yung parang isa ring naisip ko doon na parang ang pangit, no? Pagkatapos mong masatisfy, wala. Parang na-down ka pa. Parang na-depress ka pa. Oo. Di ba parang, ano ba yan? Kasi gagamitin sa'yo gagamitin sa'yo against you na sa gaya. Ng enemy. The enemy. In a form of a girl. Oo. Pag nakita nila, ay, yung kaina mo, malibog to. Oo. Gagamitin ko tong katawan ko totoo. against you. Hmm. Di ba? Bigyan mo akong pera, papaasahin kita, sasagutin kita soon. Kunyari may nililigawan ka or pinapormahan, sagutin kita soon. Gagamitin sa'yo, lahat. Hanggang maubos Di ka. ba parang, yun din yung isang naisip ko doon kaya parang nakokontrol ko siya eh. Kasi parang, pagkatapos ito, wala naman ako mapapala eh. Una-una, manghihina ako. Tapos parang blurred yung, blur yung thoughts mo, yung isip mo, parang nabobo. Diba? Tapos kung sa intercourse naman talaga towards ibang babae, ganun din na parang, parang may mali. Mali ito ah. Diba? Pero kung may pasok tong isang reference ko, Go. Assassin's Creed. Bago daw nila ipadala yung mga assassin, para makapag-make sila ng decision para patayin, is nag-fast daw yung mga leaders nila. Para sobrang focus, no? Para mental clarity, clear. Walang mga kung anong fleshly desires. Alam mo nga kasi, tol, Diba? ang fasting na, base sa isa sa napanood ko, kasi ang baba ng tingin ng karamihan sa fasting, para sa kanila parang weight loss Program? tool lang eh. Oo, No! tol, eh. Sa totoo niyan, sa isang napanood ko, tsaka ako rin experience ko the longer you fast, mas nagiging spiritual na siya, tol. Totoo. Kasi nagiging dependent ka na kay God eh. Lalo yung mga hindi pa naman ako nakakapag sobrang tagal na fast, no? Parang pinakamatagal ko is almost 60 hours. Parang 55. Nag-try kasi ako noon mag 72 hours. Kaso, ang goal ko lang talaga is 48. Lumagpas na ako. Tuloy mo na. So parang sa isip ko, sige, tuloy ko na. Pero hindi na ako kumbaga parang wala na ako yung commitment kasi ang commitment ko lang talaga is 48 hours eh. Nung pagdating ko ng mga 55 hours,
Bigyan sa akin, mami. Nagluto si mami ng masarap. Enemy din ba siya? Enemy din ba siya? Joke lang, tita. Kinontrol din ba siya ng enemy? Enemy! Galaw sa bigaw ka, Stone no? this woman! Goat! To the death! Goat! Hindi, yun nga. Sabi niya, nak, okay na yan, kumain ka na. Tapos balik ka na lang ulit sa ano. Kumain na ako. Pero kaya ko sana siyang i-72. Kaya nga lang, nasa isip ko rin, hindi naman yun ang commitment ko ngayon, 48 lang. So, okay na to. Kakain na ako. Balik na lang ulit ako next. Tsaka ako magsi-72. Pero totoo yun na nagiging spiritual na siya. Kasi, yung akala ko nung una na pag sobrang tagal mo hindi kumakain, manghihina ka ng sobra. Pucha, hindi, tol. After, yung within 24 hours or first 24 hours na nag-fast ka, yun yung nakakapanghina. Oh. As in, tapos mararamdam mo lahat ng urge. Gutom. Gutom ka, first 12 to 24 hours. Pag nalagpasan mo yung 24 hours, sa akin biglang may urge ng energy na papasok sa'yo. And then clarity. Diba? Ano tag ito? Focus. So, hindi mo maiisip yung mga kahit makaamoy ka, wala kang pake. Oo. And then yung next na 12 hours pa, 36, wala na, dire-diretso na. Bigla ka magkakaroon ng energy at saka ng parang willpower, parang gano'n. Dire-diretso ka. Kasi gagawa ko, nagtatrabaho ko, tapos nakakapag-gym pa ako, tol. Akala ko hindi. Tinry ko eh. Sabi ko, feeling kong hina ako. Try ko nga. Siyempre kahit papano kapag medyo galing ka sa upo, parang hilo-hilo ka niyan eh, di ba? Pagtayo mo. Pupunta ko sa gym, hindi tol. Nakapagbuhat ako ng maayos. Sabi ko, okay to Meron talaga. Kumbaga, hindi ko rin alam kung saan galing yun And then, pag lumagpas ka na ulit ng 48 hours, 72, feeling ko yung pag mga 5 days ka na, yung mga gano'n ng fasting mo, yun yung nagiging spiritual, tol. Parang, syempre makakaramdam ka doon na parang brink of death ka na, yung parang sobrang lambot na lambot ka na at kailangan mo na ng pagkain. Ang food lang na matatanggap mo, tol, spiritual si Christ. food. Oo, tol. Yun na lang ang bumubuhay sa'yo na parang, Lord, buhayin mo ako. Kaya gusto niya yun para lumapit ka rin sa kanya. Kaya para importante ang fasting. Bukod pa doon, sa benefit niya, sa loob ng katawan mo na wala ka nang pinapasok sa pagkain. So, ang tendency, ang kakainin ng mga katawan mo is yung bad cells. Autophagia. Oo. Diba? Mag-autophagy ka. Autophagy. Fats. Pag wala ka ng fats, syempre tuyot ka na. At una muna, sugar. Sugar, tapos fats. Tapos mababawasan din syempre ng konti yung protein mo, yung muscles mo. Pero konti lang. Tapos, ang sunod daw nun ay, yun na, mga bad cells. Kasi wala na siyang ibang kakainin kundi yung sarili niya na. Kinakain na ng katawan mo yung sarili niya. Pero bago nyo gawin, check nyo muna blood test nyo A1C, thyroid. Make sure lang wala kayong ibang underlying at saka alam illness. ko, dun sa mga babae natin dyan na may PCOS, yun, mag-check din muna kayo sa doctors kasi hindi ata kayo i-advise na mag-fast ng long period of time kasi parang may epekto yun sa... Feeling ko less oily food lang, feeling ko pero... Kaya hindi, ako yung sinasabi kong yun, based on my experience yun. Hindi naman ako nagpa-check up muna. Pero wala naman siya naging negative na effect sa akin. Pero sa inyo, pag may opportunity kayo magpa-check up, pa-check up. Kayo lalo na sa trusted nyo na doktor, wag sa mga pucho-pucho na na doktor, no? Yung talagang may idea. At hindi lang idea, aral, expert, no? Tsaka pagkakain kayo, after nyo mag-fast, mag-break ng fast, unti-unti lang. Yun din yung isa kong wag shit load of baka mamaya magsangyup ka agad kayo. Yun din yung isang ko doon na experience ko na hindi ka pala pwedeng isang bulto. Agad, kahit 24-hour fast. Tapos biglang kakain. Siyempre, gutom na gutom ka niyan Kain ka. Wala, mali pala yun. Kailangan, unang meal mo, lalo pag extended fasting, more than 24 hours. Protein tsaka fiber mo. O kaya broth. Meron kang beef, chicken broth. Yan, higop ka muna. Tapos 10 minutes after. Tapos ilang minuto, sundan mo ng prutas. Or protein na, pwede ka kumain ng chicken. Hanggang ganun, bumomba ka na sa mga susunod na kaso nakakalimutan nila Pag na-break mo yung fast, ganun nga, yung way ng yung tawag doon, yung sequence ng pagkain. Pero kailangan yung food mo,
Healthy din. Healthy, oo. Balance, macro, 'di ba? Macros. tama. Protein, carbs, Carbs, fats, 'di ba? Tapos mga micronutrients. Talaga lag-fast, kailangan mo ng potassium, asin, NaCl, yan, 'di ba? Yung mga ganon. Iodine, kung ano naman. Ay, disclaimer lang ha. Hindi ako expert. Pero syempre, pagdating sa medical side, sige yan, ito RN to. Kaya sabi ko nga sa inyo, Bitch! kakapasa lang niya, di ba? Sa, Tulok lang. sa board. So, Thank you. ito, sige yan, may knowledgeable sa mga bagay. Hindi naman sa lahat ng Di aspeto sa lahat, ha. Pero Tsaka kahit di rin paano, ako, dun sa mga response ng body, kahit paano meron siyang idea. So, ang sinashare lang rin naman namin is yung experience namin sa fast. Kasi siya ngayon, nag-decide na siya na mag-improve physically para sa kanya rin at para sa anak niya. Diba? Mental focus. And yun ang aming wino-work din. Bukod dun sa spiritual side, syempre yun ang priority namin, no? Pero syempre ang health din para sa longevity, para magstay pa tayo ng matagal dito, diba? Hopefully. Kumbaga, Para marami pa yung makaaway. magalit pa kayo sa amin ng matagal. Mga ano to, misogynist. Alam mo, misogynist, masyadong iba yung term na yun eh. Pag sinabi mo yun, grabe yung galit niya sa Deep babae. hate yun. Deep hate ang sa misogyny. babae. Oo, deep hate yun. Nakakapagtaka lang ako dun, lalo pag nakakita ko ng interview, lalo sa ibang bansa. Sa atin naman, hindi masyadong ginagamit yung salita na yun, no? Sa US, sa western countries, yung mga self-proclaimed na feminist doon, pag tinatanong sila, ano ba yung sabihin ng misogyny? Ba't hindi nila masagot, tol? Ewan ko. Kasi Ang baka gago nila. bumalik sa kanila eh. Ay, tangin na deep hate pala sa women yon. Lagi nilang yun ang panlaban nila. Di ba? Misogyny! Misogynist ka, bigot Misogyny! ka. Shit! Kasi hindi lang kayo paliwanag. Ay. Ang hirap nun. Ewan ko. Basta matalo ka na lang sa debate eh. Parang palakasan na lang ng ano eh. Parang bata eh. Feeling ko, it's time to end this video, no? What the fuck? What do Ang you think? tagal. Ang tagal. Kung kumabot kayo sa puntong to, ay putya. Yes, kung umabot kayo sa puntong to, Ang galing. maraming salamat po sa Ang galing. pakikinig. Oo. Thank you so much. Na-appreciate namin kayo. Ah. Kaya nga, mihiling kami na magpakilala kayo para magkaroon kami ng friends sa ibang lugar na hindi namin kakilala. No? Totoo. And, dito, pwede nyong i-share din ang inyong mga experience tungkol doon sa mga napag-usapan natin, no? Sa last, di ba? Yung mga experience Dami. sa last. Or bilang babae naman, ano ba, sa mga fasting, yung fitness din, di ba? So, ganyan, healthcare. Ano ba, sa pagiging Christian, no? Bible. Yung mga tingin yung dapat matutunan namin din at ma-improve namin. Sabihin nyo rin. Kasi open kami dyan. Kasi andun nga, kami, kumbaga. Kung gusto nyo lang away, okay lang. We urge, di ba? We urge new teachings or new learnings every day. True. Kaya, salamat kung umabot kayo dito at tatapusin na namin ang episode 9. 9. Sana na-enjoy nyo. And yun, lahat ng mga nagsistruggle sa last dyan, tulong-tulong tayo, no? Pray. Huwag ka mag-jawol. Tandaan nyo, it's all in the mind. Thoughts lang yan na pinapako sa'yo. Kaya mong kontrolin yan. Hindi mo kasalanan yun. Pansinin mo, pag nagiinom ka, doon lumalakas lalo yung, yung lust mo. So, Kasi, tigilan mo na. Tigilan mo na yan. Or bawasan mo, di ba? Anyway, hanggang dito na lang muna. Thank you again sa panonood. And we will see you on the next episode. 10. See you guys. No, ingat. Love. Peace and love to everybody.